At atensyon po dito sa mga sponsor ni Beyonce. Ayan, kaya tinatawag ko po ang inyong atensyon dahil ang para sa akin po ay kailangan nyo pong marinig itong video kong ito, at para po ma-realize nating lahat yung inyo pong mga tinutulungan. Kaya lahat po ay tinatawagan ko ng atensyon, lahat po ng mga nagpapalipad man or direktang tumutulong dito kay Beyonce ay mamaya-maya po ay meron akong ipapanood sa inyo na dapat po ninyong mapanood. Ano po? Pero siyempre, bago yan ay nandyan daw po yata ang sentro ng bagyo sa bandang Ilocos. Ano po? Yung atin pong mga subscriber dyan na Ilocano ay kan po kayo. Ingat po kayo, lalo na po kung nandyan kayo sa tabi ng bulubundukin. Likas po muna kayo kasi na-announce po dyan na anumang kagabi pa sinasabi na darating na raw yung malakas na bagyo. So ngayon po ay dito nga ay sakop din po dito sa Mindoro, kahit paano ay may mga ulan-ulan din po dito. So diyan daw po yung sentro ng bagyo. So ingat po kayo, lalo na sa lahat po ng aking mga subscriber, no? At hindi bali na pong maanod yung mga bangag diyan. Okay lang po yan, wag lang po itong mga subscriber ko, dahil wala pong mga bangag dito sa mga subscriber ko. Katunayan, sayang kung kayo ay maanod lang ng baha, na matapos kayong mag-subscribe sa akin at matapos na kayong gumanda at gumawa po, tapos magpapaanod lang kayo sa baha, ay nako, sayang naman. Pinagpaguran natin pare-parehas yan. Ano? So, huwag niyong payagan na maanod kayo. Di bali yung mga bangag na lang dyan ang maanod. At saka yung mga pangit na mga yung mga pangit na mga subscriber nitong mga Antay-Kalingap, yan na lang ang maanod. Huwag na kayo, huwag na itong mga subscriber ko kasi ang gaganda niyan. Yun po yung palagi ko sinasabi, na kapag ka nag-subscribe po kayo di sa Birana Live Studio TV, gaganda, gugwapo, at suswertihin pa kayo. Ayan po. So, siyempre, bago tayo, sabi ko nga, pupunta sa ating topic, ay nais ko po muna siyempre ipaabot ang aking mapagpalang pagbati sa lahat po ng aking mga subscribers, followers at mga viewers. Sana manawari nasa ligtas kayong kalagayan at ligtas, huwag dadapo sa inyo yung mga sakit na mga mabibigat. Hindi baling dumapo sa inyo yung swerte, huwag lang ang sakit. Ano? Yung malas, dyan na yan po sa Antay-Kalingap, dyan na po dumapo yan. Hayaan nyo na po, huwag nyo na pong pigilan yan. At para sa ganun ay maranasan itong mga Antay-Kalingap yung kung paano dapuan ng mga sakit. Ano? So, kaya ko po kinukuha yung atensyon ng lahat po ng mga tumutulong or nagpapalipad-lipad, nag-i-sponsor dyan kay Beyonce. Ito po yung inyong ipaparinig ko sa inyo or ipapakita ko sa inyo, at aywan ko lang kung hindi kayo manginig at hindi kayo matauhan dito sa inyong maririnig na ito, na yung inyo palang sinusuportahan, na bagamat ito ay napakabata pa, ay napakabastos din po. Ganon din po yung nanay nito, bastos. Kaya ang dami na pong nakakapuna. Ngayon, dito po sa inyong mga sponsor ni Beyonce, sana mapansin ninyo, at kayo na mismo ang magdesisyon kung magpapatuloy pa ba kayong tumulong sa ganitong klaseng tao. Sabihin na natin na yan ay
Sapul pa ninyong tinutulungan dahil malakon yan. Halos hindi makabasag pinggan yan sa pagiging mahinhin. Ano? Pero hindi niyo pala alam na ito pala ay talagang magaspang din po pala itong ito. Hindi ko na tatawaging bata. Magaspang din itong anghit na ito. Imagine nyo, sabi ko nga po sa inyo, hindi ko po kilala itong mga ito. Lalong hindi ko rin po kilala itong mga matubang. Hindi ko rin po kilala itong Kalingap team. Wala po akong kilala isa sa kanila. Pero dahil nga po dito sa aking napapansin lang nakikita, para namang maling-mali, yung insultuhin mo, yung taong nagbigay sa iyo ng kaalwanan sa buhay. Which is itong si Kuya Bal Santos Matubang at saka itong si Kalingap Rab, matapos pabahayan, matapos iahon yan sa burak ng kanal or imburnal, ayan ngayon, nagagawa pa niyang bastusin at bulihin itong si Kuya Bal Santos Matubang. Nasa sa inyo na po ang desisyon. Sa lahat po ng nag-sponsor dito kay Beyonce, nasa inyo na po ang desisyon kung ipagpatuloy nyo pa ang pagtulong sa ganitong klaseng tao. At ito po, lapit po tayo ng kaunti para maintindihan ninyo, no? Ano? Bakit wala na? Sabi. Ay, sama-sama walang utang na loob. Bakit ganun? Ang founder ng Parahimas. Narinig nyo po ba? Ginagaya na nga yung boses, sinabi pa na ang founder daw ng Kalingap. Ulitin natin. Ha? Ano? Bakit wala na? Sabi. Ay, sama-sama walang utang na loob. Bakit ganun? Ang founder ng Parahimas. Mati naman. Pinagtawanan, binuli itong taong nagbigay sa kanila ng kaalwanan sa buhay. Ngayon, tama ba sa isang ganitong edad ang mangbuli? Siguro pwede pa siguro kung sabi ko nga pwede pa siguro kung lalaki ito Pwede pa Pero babae, tapos napakabata, bubulihin niya isang matanda na si Kuya Bal Santos Matubang, na sabi ko na nga yan ang nag-ahon sa kanila mula sa imburnal na pagkabaho-baho, kaya hanggang ngayon may mga anghit itong mga pamilyang ito. Dahil galing sa imburnal, tapos ganyan na makikita nyo. Ulitin natin at bibigyan natin ng komento. Tapos matubang may so, dito mga Kalingap, tuwa sila. Ano? Parahimas. Ayan. Ano? Bakit wala na? Sabi. Ay, sama-sama walang utang na loob. Bakit ganun? Ang founder ng Parahimas. Ayan. Pinagtawanan, ininsulto, binuli. Founder daw po ng Parahimas. Yan po yung, kung hindi naman po maliwanag sa inyo, ay yan po, nire-relay ko lang sa inyo na ang sinasabi po nitong Beyonce na anghit nito ay founder ng Parahimas. So, ibig sabihin, so ano kayang ibig niya sabihin na Parahimas? Hinimas na ba ito ni Kuya Bal Santos Matubang? At ganun ang sasabihin niya, ang founder daw ng Parahimas? Bastos sa bata. Yan lamang po yung gusto kong iparating sa lahat po ng mga sponsor nito. Yan ba sa ikatlong pagkakataon ito ang tanong ko sa inyo. Ito bang klaseng taong ito ang dapat ninyong suportahan?
Okay lang sana kung may inapi ito. Alam na alam po natin na ito ay talagang inalagaan ng Kalingap. Binihisan, pinaliguan, na dati nga sinasabi ko amoy imbornal ito. O ngayon, mabuti nga ngayon, amoy anghit na. Dating amoy imbornal. Yan, pamilyang yan. Kita nyo na nga, yung pagiging bastos ito. Kahit sino, magagalit or manggagalaiti sa bastos na taong ito. Ano? Grabe. Nakakapangilabot yung bata, magsasabi sa isang matanda na wala namang atraso sa kanila sa pagsasabihan na gagayahin yung boses. Tapos sasabihin founder ng Parahimas. Oh. Hindi kaya ibinagay lang niya doon sa Kalingap, founder ng Kalingap, at sinabi naman niya na founder ng Parahimas. Bastos. Yan po ang gusto ko lang kunin yung atensyon po ninyo. At aywan ko lang kung ano pa. So dito po ay nagsama-sama sila ni na Redse na malapit na rin pong mamatayan. At itong si Dr. Bayag na ngayon po ay karma at sapin-sapin na kamalasan ang dumapo sa kanya. Tama po yung inyong narinig. Dahil ngayon po, wala na po yung Team Guwapa. Team Warak na. Pati nga siguro ang tinggil dito, warak na. Bagay, dati naman palang warak na yan. No? Bastos. Yeah. Kaya hindi kaya hindi matapos-tapos yung reaksyon dito sa mga animal na pamilyang ito eh. Dahil diyan, tuloy-tuloy yung mga pagpapasaring. Akala mo naman pagkaganda-ganda itong mukhang ito. Mukhang magmamanok na ito. Akala ng gandang-ganda. Ganon din itong si Hansel. Akala niya gandang-ganda na yung anak niya na mukha namang magmamanok. Ano bang ibig ko sabihin sa mukhang magmamanok? Aba, nung araw po nung may peryahan, ganyan-ganyan din po ang mukha nung nagpapalabas sa peryahan na kumakain ng buhay na manok. Yan po yan. O baka nga siguro anak yan nung kumakain ng buhay na manok. Kasi sungke-sungke din ang ngipin nun. Napakabastos mo. Aywan ko kung may utak itong nanay nito na hindi man lang masawa yung anak niyang ganito kabastos. Tanginan nyo. Matapos kayong palamunin ng bigas na dati hindi nyo nga kilala yung itsura ng bigas, itsura ng kanin, hindi nyo kilala. Kasi ang alam lang ninyong lamunin dati ay balinghoy. Galing kayo sa pusali para malaman ninyo. Galing kayo sa imburnal kaya ang babaho ninyo. Pati ba naman yung mga pag-uugali ninyo, ang babantot pa. Tama na sana yung pagiging anghit ninyo. Pero talagang kinumplito talaga ninyo. Pamilyang anghit, pamilyang butanding, pamilyang parautog, pamilyang sabungero. Nasa inyo na lahat. Mga bastos kayong pamilya. Dito sa mga sponsor, hindi po paninira. Yung naglalabasan na ito pong tatay nito ay sabungero. Hindi po paninira yan, totoo po yan. Patunayan ay mismong kakampi nila nagsabi. O ngayon, warak na ang Team Guwapa. Wala na pong Team Guwapa.
Si Kwan, ito si Wakwak, wala na. Ang daming problema nitong si Bayag na ito. Sapin-sapin ang dumapo sa kanyang Kwan, karma. At itong si Redsen, namamaga na po yung atay niyan sa kidney. So, anumang oras ngayon ay baka tawagin na yan ang St. Peter. Ito na mga tatay ni Beyonce na walang ibang ginawa kundi magparaotog, baka ma-stroke din to. Kasi dating paralyzed naman yan, hindi na nga makakalakad yan dahil paralisado. Pero putang ina naman, parang may mali yata. Bakit yung pang paa niya ang ginawang paralisado, hindi na lang yung utin yan? Para hindi na sala nakapanak. Ngayon, buntis na naman. Tapos yan, ang mga sinusuportahan ninyo, okay lang po sana kung itong batang ito, itong taong ito, itong anghit na ito ay pagkatapos ng umalis dyan sa kalingap, hindi na umimik. Wala nang sinabi. Nako, sa postahan tayo. Kung walang imik yan na hindi na nagsalita yan kahit ano, na hindi sumausaw itong nanay niyang bobo, maniwala kayo sa akin. Ang dagsa ang tulong yan. Maging ako siguro hindi ako manghihinayang na tumulong dyan. Gasino ko lang kausapin yung school na lahat yung mga anak nitong parautog na ito ay kwan, schooler ko na, which is yun naman ang ginagawa ko sa lahat ng mga schooler ko. Billing na lang yung dumarating sa akin na babayaran sa school. Ganun po ako magbigay ng schooler sa mga estudyante. Ako po mismo personal ang nakikipag-usap sa administration ng school. Ano man yung kailangan ng estudyante ng schooler ko, ibigay. Lahat ng babayaran. Ipadala lang sa akin ang billing. Yun ang nangyayari. Yan, pwede kong gawin yan dyan. Pero hindi eh. Sa halip na magpakumbaba itong pamilyang ito, kayabang-yabang ng mga putang ina. Mga patay gutom naman, mga hayop na ito, pero nagyayabang. Akala niya na, ang dali nilang makalimot. Yung pagka pumunta ka dyan sa bahay nila dati, wala kang maaamoy kundi amoy otot. Dahil nga wala silang ginagawa, kundi ang lumamo ng balinghoy, lumamo ng kamote, lumamo ng talbos ng kamote. Pinakakanin kamote, pinakaulam yung talbos ng kamote. Ganyan kahampas lupa at patay gutom itong pamilyang ito. Ngayon, binigyan ng kalingap ng pagkakataon na umangat ang buhay. Na ipagpagawa ng bahay, gumanda ang kanilang buhay. Tapos ito ngayon, babastusin mo lang yung taong nagbigay sa iyo ng magandang buhay? Putya ka. Ang tindi ng anghit, no? Paulit-ulit ko pong sinasabi, hindi ko po kilala ang Kalingap team. Hindi ko po kilala ang Kalingap founder ng Kalingap na si Kuya Bal Santos Motoba. Lalong hindi ko kilala itong si Rab. Bakit ko pinagtatanggol? Kasi unang-una, ilagay ko yung sarili ko sa kanila. Sinabi ko na ilang beses ko nang sinabi ito. Pag sa akin nangyari yan, matagal nang kinain ng lupa yung mga yan.
Pag sa akin ginawa yan, ganun ang ginawa ko sa kanila, tapos babastusin ako, bubulihin ako. Putang ina. Maaga pa sa alas 4, natabunan na kayo ng lupa. Awa ng Diyos sa dinami-dami ng mga scholar kong napatapos, mga estudyanteng napatapos ko. Naikwento ko na rin ito. Nagkalat po sa iba't ibang bansa yung mga napatapos kong mga estudyante, mga naging scholar ko. Pag umuwi sila dito sa Pilipinas, sa halip na didiretso sila sa kanilang mga pamilya, dito sa akin sila dumidiretso. Dahil ba doon sa pasalubong nila, kaya dito sila dumidiretso mismo sa akin bago sila uuwi ng kung saan sila? Hindi po. Dahil para lang po sa inyong impormasyon. Lahat po ng mga natulungan ko na pagtapos ko na sa school, napatapos ko at napa-abroad ko. Ultimo pong chocolate or ano pa man, ultimong kinde, hindi ko po tinatanggap kahit na balat ng kinde na kanilang pasalubong sa akin. Wala po akong tinatanggap. Kaya kilala po nila ako. Meron nga. Alam niyo kung sabi ko nga, hindi ko lang kaya i-video. Itong ngayon po ay mahigit ng 4,000 families na iniikutan namin ng team ko. Na dating 1,000 families lang yan. Ngayon po mahigit 4,000 na. Regular po yan iniikutan namin. Bawat ikot po namin yan, 2 truck. Isang L300 na van. Para lang maikutan namin yung mga regular na inikutan namin. Para lang makapagbigay ng tulong sa kanila. Pero never ko pong naisip na videohan ko tapos i-upload ko dito sa channel ko. Kasi iisa lang po yung stand ko dyan. Lalo na po pagkapagkain ang ibinigay ko sa kanila. Hindi nyo po maaasahan na bibidyohan ko yan, i-upload ko sa channel ko. Hindi po. Dahil unang-una, ang lagi kong nasa isip, galing din po ako sa pagiging patay gutom. Galing din po ako sa pagiging hampas lupa na kung saan ay nasubukan kong kumain ng hilaw na kangkong sa sobrang gutom ko. Kaya po hindi ko magawa na videohan ko itong mga ito, i-upload ko dito sa channel ko. Lalo na po pagkapagkain. Oo, yung mga relo na pinamigay ko noong sa Facebook live pa lang dati. Kaya naman po nagkaroon ako ng YouTube channel dahil nga isinara or hinak yung aking Facebook account dati. Sana kung hindi na-hack, makikita niyo po doon kung ilang kayo po ang makakapagtansya kung ilang dump truck na relo ang pinamigay ko. Yun ang nabibidyohan. Pero yung tong pagkain, mga bigas, mga grocery na hindi ko po ginawa yan. Kasi unang-una, para ko na rin trinato silang mga aso na parang babahugan ko na lamang sila. Iyon ang hindi ko kayang sa konsensya ko. Kaya wala po kayong makita sa channel ko na gano'n. Dahil kung subscriber lang ang hanap ko, yung mga binibigyan ko na yan ng tulong, sana marami na rin nag-subscribe sa akin. Pero hindi nga po gano'n. May mag-subscribe ng natural, okay, salamat. Yun po ang pagkakaiba ko. Pero dito po talaga ako nakakonsentrate sa mga batang pinapag-aral ko.
na kung saan sinabi ko na po yan, taon-taon po ay nakakapag-graduate ako ng 300 na estudyante. Yan po. Kaya sinasabi ko yung gusto mag-challenge sa akin, yung mga napag-graduate ko, willing po akong samahan kayo. At willing po ako na nandoon sa kanilang mga kung saan nakadisplay ang mga kanila, na nandoon din po yung pangalan ko. Sila na po nagpa-additional print sa mga diploma nila. Pero hindi ko naman po inutos sa kanila yon. At yun nga po, sinasabi ko, napakarami po ng mga nasa abroad na. Nasabi ko rin po, napakarami din po yung mga pulis na napatapos ko. Sa iba't ibang mga kurso. Yan po yan. Pero, yung ito ngayon, sabi ko nga, kung ako ngayon ang sponsor na tumutulong sa mga ganitong klaseng tao, ay puta, bakit ko tutulungan itong isang biyansi na bastos na ito? Matapos tulungan ng kalingap, hindi lang nila binastos, binuli pa nila itong matandang nagbigay sa kanila ng kaalwanan sa buhay. Yan lamang po ang gusto kong ipanawagan sa lahat ng mga sponsor na hindi pa nagigising ngayon. Magising na kayo. Hindi ito ang tamang tao na tinutulungan. Bastos ito, walang utang na loob ito. Ako na po ang nagsasabi sa inyo. Maraming salamat po at sa lahat po ng aking mga subscriber. Mahal na mahal ko po kayong lahat.